mabuti. Thank you, Lord. Isang araw po lumapit yung mga alagad ni Jesus, si Santiago, tsaka si John, mga anak po sila ni Zebedee kay Jesus. At hinihiling po nila na sa paghahari ni Jesus, ang isa sana sa kanila ay nasa kaliwa ni Jesus at yung isa naman ay nasa kanan. At dito napansin po talaga natin, maging ng iba pang mga alagad, na after po sa position, yung magkapatid, ano po, after sila talaga sa position. Kaya sila po ni-rebuke ni Jesus at doon po sa aklat po ng Marcos chapter 10, ganito po ang nakasulat, simula po sa verse 43 hanggang sa verse 44. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod nyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. So, ito po ay rebuke o ito po ay correction para sa magkapatid na James and John. Pero sa totoo lamang po, marami pa rin hanggang sa ngayon na mga lingkod ng Panginoon ang para bagang nag-uunahan sa pwesto. Ano po, hindi sa paglilingkod. So meron po tayong mga ilang bagay na dapat pong alamin tungkol po sa servant leadership. At yan nga po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan, mga dapat alamin tungkol sa servant leadership. So, madalas siguro naririnig nyo sa akin ngayon na hindi lang leader ang sinasabi natin kung hindi servant leader. I-attach natin talaga yung servant para na sa ganon ay magkaroon talaga tayo ng sense at maging aware tayo na tayo dapat maging mapagpakumbaba bagamat tayo po ay namumuno ano po sa respective natin na mga duties o kaya assignments. So, ang una po rito, ang spiritual na mga aspeto ng servant leadership ay dapat nating maunawaan. Tayo po ay inutusan upang manguna and at the same time maglingkod. At doon po sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 13 nakasulat po, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang kaligtasan natin ay tawag upang maging malaya mula sa ating physical at maging sa ating spiritual na nakaraan. Ngunit ang kalayaan kong ito ay hindi natin dapat gamitin para lang masunod yung hilig ng ating laman. Ang kalagayang ito ay dapat nating gamitin para paglingkuran ng isa't isa at ayon nga po sa ating binasa sa Galatia 5:13, yan po ay dapat sa diwa ng pag-ibig. Okay? Now, sa Marcos 10:40, nakasulat naman po, ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ito rin po ay sagot ni Jesus doon sa magkapatid na James and John. Ang mga karangal lang yan ay para sa mga pinaglaanan. Okay? So, sa bawat isa rin sa atin, merong nakalaan ang ating Diyos para sa atin. Tandaan po natin na hindi tayo ang nagpapasya ng level ng ating paglilingkod o yung pamumuno. Diyos po ang ating tanging tagapagpasya. At ang karangalan ng paglilingkod at pamumuno ay para sa mga pinaglaanan. Don't ever forget that. Number 2 po na dapat po nating malaman, yung pagpapalago ng mga katangian ng servant leaders. Para hindi tayo malihis, dapat po talagang sundin natin yung mga halimbawa ng ating Panginoon. Now, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo, nakasulat po sa aklat ng Isaiah, chapter 42, verses 1 to 3. Pakinggan niyo mabuti. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking spirito at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Sa verse 2, hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat, ang kanyang paiiralin. So maliwanag po na ang tinutukoy dito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay prophecy sa darating po na Messiah in the person of our Lord Jesus Christ. Now, upang lumago bilang servant leaders, kailangan nating lubos na magtiwala sa Diyos sa lahat po ng pagkakataon. Ayon po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So ang resulta po nito, pag ginawa natin na lubos tayong nagtitiwala sa Panginoon buong buo,
Of course, gagamitin po tayo ng Diyos. Okay? So kailangan lang talaga focus tayo sa kakayanan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi sa ating sarili lamang. Now, upang lumago bilang servant leaders, kailangan natin ng approval ng Diyos. Eh, siyempre naman, di ba? Kung wala yung approval ng Diyos, eh walang mangyayari po sa atin. Now, ang tanong, paano makukuha ang approval ng Diyos? Basahin po natin na nakasulat sa Lucas 13:6-8. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Sa verses 7 and 8, dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. So sa verses po na ito, makikita natin na hindi agad-agad yung hatol ng Panginoon. Alam niyo, mahaba pasensya niya eh. Long suffering siya eh, di ba? Matyaga rin siya eh. At hanggang ngayon, pinagtsatsagahan niya po tayo. Now, sa verse po na yan, makikita nga po natin na mahabang-mahaba ang pasensya ng ating Panginoon. Ngunit, basahin po natin nakasulat naman sa Bagong Tipan, sa aklat din po ng Mateo chapter 21, verses 18-19. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Wow! Anong ibig sabihin nito? Ang ibig mong sabihin nito, inaasahan ni Jesus ang pamumunga ng puno ng igos. Hinatulan niya ang puno dahil mukha itong mamumunga. Mukha lang, ngunit hindi ito namunga. Ang bunga ay hindi isinumpa dahil po sa puno. Ang puno ay isinumpa dahil sa hindi pamumunga. Gayun din naman, ang hindi po natin pamumunga, listen carefully, ay nagdudulot ng kahatulan. Yes, ang Diyos ay matyaga at matiisin, but God will not wait forever. Tandaan po natin to. Ang approval na galing sa Diyos ay nakabatay sa ating pamumunga. At ang inaasahan ng Diyos na bunga natin ay hitik at sagana. Maraming bunga. Okay? So ito po, kapatid kaibigan, ay dapat nating pakatandaan. Again, upang lumago bilang servant leaders, kailangan natin ng kapakumbabaan, humility. Ito ang isa sa mga unang areas kung saan tinangka ni Satanas na mag-capitalize ng tuksuhin niya si Jesus. Remember yung temptation sa wilderness? Atin pong basahin yung Mateo 4, chapter 5-7. Chapter 4, verses 5-7. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, si Jesus, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sa verse 6, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. You see, God is not only looking for servant leaders, He is looking for humble servant leaders. Kaya panatilihin po natin yung pagiging mapagpakumbaba. Ano po, alam naman natin that God detests the proud but gives grace to the humble. Ang reason kung bakit si Lucifer ay naging si Satanas at siya po ay itinapon dito sa mundo ay dahil po sa kanyang pagiging hambog at hindi po humble. Mapagmataas siya. Now, alam niyo ang malungkot, marami sa mga Kristiyano ngayon, sugatan na nga ang mga kasamahan, binabato pa eh. Di ba? Tinatapakan pa nila ang damdamin ng kanilang kapwa. Laging nakaturo sa pagkakamali o kapintasan ng iba, habang hindi naman inaamin yung sarili nilang kapintasan o pagkakamali. Para naalala ko tuloy yung sinabi ni Jesus, di ba? Doon sa mga Fariseo and teachers of the law, na nakikita nyo yung puwing sa mata ng inyong kapwa, pero hindi nyo maalis yung gaposteng, kumbaga, kasalanan sa inyong harapan. Di ba? Yung kapintasan. Nakikita lang yung kapintasan ng iba. Dapat hindi po tayo ganun. Nais po ng Diyos na maging maayos ang ating relasyon sa isa't isa.
Hindi tayo nag-aaway-away. Hindi tayo nagbabahabahagi. Nais niya pong magpatawaran tayo. Alang-alang na rin po sa Kanya, sa Kanyang pangalan. May mga dumadalo sa gawain na may sama ng loob sa kapwa. Di ba? Sa totoo lang, matigas ang puso at punong-puno ng reklamo at pamimintas. Minsan nagtataka pa tayo kung bakit hindi napupunang Sunday services natin. Hindi kaya it's because of our attitude which is poor. Hindi kaya tayo ang dahilan. Nangyayari ito dahil hindi natin ginagampanan ang role natin bilang servant leaders. At tulad ng puno ng igos, ang masaklap, mukha lang tayong namumunga, pero ang katotohanan, hindi. Patuloy pa rin tayo sa pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Naway maging reminder po sa ating lahat ito na mga naglilingkod sa ating Panginoon at umahawak po ng mga posisyon, na pagkakatiwalaan ng Panginoon. Now, upang lumago bilang servant leaders, kailangan nating totohanang magbago. Dapat may makita talaga sa ating change, di ba? Dapat nakikita yung, kumbaga, transformation natin. Basahin natin yung nakasulat po sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verses 17 to 18. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At sa verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Dapat ito pong magiging objective natin, kapatid, kaibigan. Ano po? Na bilang mga kaibigan na ng Panginoon, dapat naman talaga na pinagkatiwalaan ng Panginoon, ay paglingkuran natin ang ating kapwa. Ano po? Para na sa ganon ay madagdagan pa yung maging kaibigan o sabihin na nating anak ng ating Diyos na buhay. Kapatid, kung ikay nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Maliwanag po yon. Wala na ang dati mong pagkatao, sa halip, ikay bago na. Nangangahulugan po ito na ang dati mong condition ay dapat nang mapalitan ng bagong condition. Di ba? Hindi yung, kumbaga, dati nagmumura ka hanggang ngayon, nagmumura ka pa din. Yung mga maling gawa, ginagawa mo pa rin. Yung mga nakasanayan mo, ipinagpapatuloy mo pa rin. Okay? Now, dapat mapalitan na po yun. Halimbawa, dati ang sinusunod mo ay ang iyong sariling kagustuhan. Pero ngayon, dahil bago ka nang nilalang, kalooban ng Diyos ang nais mong sundin. Di ba? Dapat hinahanap mo yun eh. At dapat nakikita sa atin yung pagbabago. Dahil marami nga pong, kumbaga, nakapalibot sa atin na mga unbelievers na tinitingnan yung kilos at galaw natin, maging pananalita natin. Maaaring hindi sila nakakapagbasa ng Bible, pero tayo yung binabasa nila. Kung tunay nga ba tayo, ika nga, lingkod ng ating Panginoon. Sa panghalimbawa, dati ang sarili mo lang ang iyong pinagkakatiwalaan. Wala kang tiwala sa Diyos, di ba? Kaya kung maaari, ikaw na lamang talagang magpapasya sa mga balakin mo, sa mga plano mo sa buhay. Isa pang halimbawa, dati, pansariling kapakanan mo lamang ang hinahangad mo. Ngunit ngayon, dahil alam mong binago ka na ng Diyos, dahil sa kanyang habag, kapakanan na ng iba ang hangad mo. Di ba? Hindi na yung pansarili lamang. Maring mahirap ipaliwanag ang kahulugan ng servant leadership. Ngunit alam natin kung kailan ito present sa buhay natin. At dapat bilang servant leader, meron din tayong tinatawag na initiative. Di ba? Hindi yung maghihintay pa tayo ng mag-uutos sa atin. Kung meron tayong nakikitang dapat nating gawin, huwag na nating hintayin na meron magsasabi sa atin. Gawin na kagad natin kung ano yung dapat nating gawin. Bilang servant leader. Okay? Kapatid kaibigan, napakahalaga niyan. At ang tanong, nakikita na ba sa atin ang katangiang ito? Ano po? So paano natin malalaman na tayo ang servant leaders na inaasahan ng Diyos? Isa pang magandang katanungan yan. Ngayon, tingnan natin naman yung nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verses 1 to 7. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Pagdating sa verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan. Hindi na po si Judas ang kasama rito ha, si Matthias na po. Ano po, dahil nagbigti na si Judas bago pa man ipinako sa krus si Jesus eh. So kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila,
Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. At sa verses 3 to 4, kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan nyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng spirito at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Overloaded na kasi yung mga disciples o apostles ng Panginoon, yung 12. Gusto nila ngayon ibahagi na rin yung ibang gawain sa kanilang kapwa lingkod para hindi sila maging overloaded at sila mag-concentrate na lamang sa prayer at saka sa pag-preach ng Word of God, pag-share ng Word of God. So meron delegated assignments ng bawat isa. At dapat ganun din po tayo. Maghanap tayo ng kumbaga isang area o isang ministry na alam nating doon tayo mapapakinabangan ng ating kapwa. Ano po, sa gabay pa rin siyempre ng ating Diyos na buhay. Sa verse 5, nakasulat, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili na si Esteban o si Stephen, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang hirap sila sa mga apostol, sila ipinalalangin at pinatungan ng kamay. At sa verse 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At marami pa rin Hudyo ang naniwala sa magandang balita. So pag meron talagang pagkakaisa at nagkakaroon ng tulungan, hindi nila iniisip kung ano ba yung posisyon, di ba? Yung iba kasi hinahangad talaga nasa limelight eh. Kumbaga nasa spotlight eh. Yung nakikita ng maraming tao eh. Yung very visible eh. Pero hindi nila naiisip na mahalaga rin yung mga sa behind the scenes, ika nga, yung bang parang hindi masyadong pansin yung mga gawain, pero mahalaga pa rin, di ba? At dapat ganun ang ating mindset. Hindi tayo dapat maging after, kagaya ni John at saka ni James, sa position. Dapat maging after tayo sa pagsaserve natin. Ang kakulangan po ng servant leaders ay nagdudulot ng reklamo yan. Di ba? Hindi pagkakaunawaan at siyempre pag-aaway-away na rin. Habang ang sapat na bilang ng servant leaders ay nagdudulot ng paglago. Kasi napapagaan nga po yung trabaho eh. Di ba? Lahat tayo dapat nagtatrabaho eh. Dapat lahat tayo naglilingkod eh. At lagi nating isipin na tayo po hindi naglilingkod sa tao kung hindi sa Diyos. Pag ganun po yung ating thinking, alam nyo, sa totoo lamang, marami tayong magagawa. Kumbaga, walang, sabihin na natin, nakatambay lang, di ba? Yung talagang nasanay lang na walang ginagawa. Ganun. Nakaupo lang, di ba? Hindi nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Ako nga'y natutuwa eh, dahil pinadalan ako ni Ate Ninay ng kanilang gawain. Nagsisimula na sila ngayon sa Konde. Imaginein mo yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako umaayaw ano, sa responsibility. Pero sa totoo lang, limitadong-limitado pa rin talaga yung magagawa ko eh. Di ba? At kung marami talaga yung humahayo, marami nagtutulong-tulong sa pagbubuo ng Bible study, sa totoo lamang, bibilis ang paglago ng gawain ng ating Panginoon. Mapapadali na madala natin yung mabuting balita sa iba't ibang areas kung meron talagang servant leader na kumbaga ay magbo-volunteer na magtuturo sa mga nasabing lugar. Paghanap kayo ng po pwede nyo mapagturuan. Di ba? Napakaraming mga tao. Yung mga estudyante natin, especially mga champ members natin, dapat talaga inuutay-utay na natin eh. Yung mga kaibigan natin, yung mga taong alam natin na may tiwala din sa atin dahil magandang ipinapakita nating halimbawa eh. At darating ang time na talagang sila ay masishare na rin natin ng mabuting balita. Kasi pag hindi natin ginawa to, hindi pa rin natin na-fulfill sa buhay natin yung Great Commission ng ating Panginoon to go and make disciples. Dapat ngayon, kapatid kaibigan, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, most especially, dapat talaga nagsisimula ka ng humanap ng area, bumuo ng cell group o small group o life group na matuturuan mo, na madidisciple mo. Dapat huwag tayo makontento sa kung ano man yung ating kasalukuyang kalalagayan. Dapat mag-advance tayo. Dapat mag-grow tayo, mag-mature tayo, mag-level up tayo. At mas masarap actually na tayo ay naglilingkod as servant leaders kasi nga lalo kang na-involved, lalo ka na-in-love sa gawain ng ating Panginoon. At mafe-feel mo talaga yung sense of fulfillment na
labis mong ikasisi ikatutuwa na kahit ikaw ay pagod, iba pa rin yung kasiyahan na taglay mo. Ano po kaya, I hope and pray na tayo pong lahat ay talagang humayo at mangaral ng salita ng ating Panginoon para mas marami pang kaluluwa ang makakilala sa ating Diyos na buhay. Now, kailangan po nating i-check ang ating sariling attitude. Kailangan nating tanungin ang ating sarili tungkol sa ating mga iniisip, tungkol sa ating mga sinasabi, at syempre sa ating mga ginagawa. At ayan niyo pong idagdag ko ito. Kailangan po nating humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil hindi natin nagagampanan ang ating pagiging totoong servant leaders tulad ng inaasahan niya sa atin. Ang paglilingkod po hindi po nakakonfine lamang sa araw ng linggo. Ano po? Ang paglilingkod po, sa totoo lamang, dapat araw-araw nating ginagawa yan. Wherever you are, nasa trabaho ka, nasa school ka, di ba? Nasa business site mo ikaw, pwede tayo maglingkod sa Panginoon doon At pwede rin tayo talagang makahanap ng pagkakataon para makapagbahagi ng mabuting balita kahit hindi naman babasahan mo kaagad ng Bible di ba? Basta in your own little way, yung style mo. Sabihin mo kung anong ginagawa ng Panginoon sa'yo, ipagpasalamat mo yon. In so doing, alam mo, magiging curious yan Ma-arouse yung kanilang curiosity. At sila ay mag-iisip, parang ang ganda ng kanyang nararanasan. Parang gusto ko ring maranasan yon. Yung ganun ba? So kailangan po natin gawin ito, kapatid. Kailangan tayo talagang tayuan na natin itong pagiging servant leaders po natin. Alam mo, matutuwa sa atin ang Panginoon. Alam mo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kapag tayo nakikita niyang talagang nagkakaisa sa pangangaral ng mabuting balita, sa paglilingkod, hindi lamang tuwing araw ng linggo, kung hindi araw-araw. Amen? So tayo po ay manalangin na, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong itinuro sa amin, paalala sa amin, na kami nga po ay tinawag mo para maging servant leaders mo. At hindi kami dapat maging after sa position. Dapat maging after kami sa service. Kung paanong ikaw, O Diyos, ay naparito sa lupa hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. And what a great example, Panginoon. Perfect example ka sa amin, O Diyos, na hindi mo naman kailangan gawin yun, pero ginawa mo pa rin para kami matuto. Para nang sa ganun, Panginoon, kami ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo at pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Again, we praise you, my Lord. We thank you for all the listeners, O God, na nakasama po namin sa gabing ito. Nawa, bago sila matulog, Panginoon, ang dalangin ko po, makapag-isip-isip kami at talagang ipamuhay na namin, Panginoon, yung ipong commission sa amin for us to go and make disciples. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah.